Amen po ba? Naniniwala po ba kayo na kasama natin ang ating Panginoon sa pag-aawitan pa lang kanina, talagang ramdam na ramdam ko yung presensya ng ating Panginoon. At talaga namang naniniwala ako na hindi aksidenteng nakupo ang bawat isa sa inyo dyan sa inyong kinauupuan na makikinig ng salita ng ating Panginoon. Naniniwala po ako na para sa ating lahat ang mensahe ng Diyos this morning. Pinili ko pong ibahagi ang Mission Sunday emphasis na ipinagkaloob sa atin ng ating national nung nakaraang pangbuwan at hindi po ito na ibahagi. Kaya naman po talagang willing na willing akong ibahagi. Kasi naniniwala ako na very related ito para po sa atin. Nung minsan matatanong ka, natanong niyo na ba sa inyong sarili? Ano kaya ang mensahe ni Pastor ngayon? Sino ba ang nagbabasa ng schedule, no, yung program doon sa ating GC? Kasi doon pa lang sa schedule sa program, makikita nyo na yung mensahe ng ating Panginoon. And habang nagnilay-nilay ako sa mensahe ng Diyos ngayong umaga, sabi ko, ano bang kinalaman nito para sa congregation this morning? And very timely, naniniwala ako na sa gantong panahon at sa manang panahon, kailangan natin ito. Anong kinalaman yan, Pastor, sa pagmimisyon? Mamaya po malalaman nyo kung ano po ang connected nito. Sino po dito ang nakakakilala kay Apostol Pablo? Taas po ang kamay. Taas ang kamay na nakakakilala kay Apostol Pablo. Kanina sa devotion natin, si Apostol Pablo din ang binanggit ni Kuya Jamer. No? Si Apostol Pablo. Ngayon, naniniwala ko na ang ilan sa inyo or karamihan sa inyo ay kilala siya bilang isang apostol. Ngayon, sino ba si Pablo? Kung kilala mo si Apostol Pablo, sabihin mo dyan sa katabi mo, just one word lang. Yung pagkakilala mo kay Apostol Pablo. Nasabihin mo lang, siya ay apostol. Yan. Ano lang? Okay na. Siya ay apostol. Taas ang kamay ng naniniwala siya ay apostol. Okay. Malamang yan din ang narinig niya sa katabi niyo. Okay? Si Pablo po ay isa sa pinaka ma-influensyang misyonero sa kasaysayan ng Kristyanismo. Grabe yung influence niya. Pero bago siya nakilala doon sa pagiging missionary, sinong nakakilala sa inyo sa kanya na bilang isang umuusig sa mga Kristiyano? Matapos ang kanyang supernatural na paghaharap sa ating Panginoong Hesus sa daan patungo sa Damascus, inalay niya ang buong buhay niya para ihayag si Kristo. Okay? Naniniwala ako doon. Nakalimutan ko na siyang pinutin. Okay? Si Apostol Pablo po ang isa sa pinaka basic example natin na all in for Jesus and all in for mission. Kaya naman this morning, matututunan natin yung matututunan natin sa church ng Philippians. Okay? Naniniwala ako na after nating makilala si Apostol Pablo, yung sulat niya sa Philippi Church ay magbibigay daan sa atin para maging isang partner ng gospel. Willing ka ba maging partner ng gospel? Amen. Mahina. Willing ka bang maging partner ng gospel? Amen. Yan kayo ha. Diyan kayo na nga ako ha. Kay Lord kayo na nga ako, hindi sa akin. Si Apostol Pablo is former persecutor hanggang maging missionary pioneer. And siya rin po ay isang nag-preach sa Jews and sa Gentiles. And habang nag-preach siya sa Jews and Gentiles, wala siyang pinipili. Mayaman man o mahirap. Sa ordinaryong tao at mga opisyal ng gobyerno,
And siya din po ay naglakbay ng libu-libong kilometro sa pamamagitan ng paglalakad at paglalaya. Ang panahon natin ngayon, maglakad lang tayo ng 10 kilometro mukhang ayaw na natin siya libu-libong kilometro. Para lang ano? Para lang ipahayag si Kristo sa mga taong hindi pa nakakilala. Naranasan din niya maging bilanggo, mabugbog, o masiraan o malubog ng barko. And napakarami niyang pinagdaanan to the point na kung tutusin, pwede na siyang sumuko. Pero never niyang ginawa. Kasi nananabik siya na maipahayag ang mabuting balita ni Jesus hanggang sa dulo ng mundo. Naniniwala ba kayo na kaya din natin to? Walang amen. Mahirap ba? Mahirap ba yung ginawa ni Apostol Pablo? For me, napakahirap. At kahit sa panahon natin ngayon, wala nang kayang gumawa nito. Pero, naniniwala ba kayo na pwede tayong maging partner ng mga kagaya ni Apostol Pablo? Kaya kung ating pong babalikan, yung ating pong pamagat, teach me the lesson from Philippians. Kasi naniniwala ako sa Book of Philippians, marami tayong matututunan. And dito po sa mensahe natin ngayong umaga, 7 lang. 7 pa lang ang ibibigay sa atin. Okay? Ang ibibigay sa atin ng ating talata. Pagpasan ko na yan kasi alam nyo na yan. Paul did not do it alone. He had partners. Meron siyang partner. And isa na nga dito, yung Philippi Church. Yung mga taga-Philippians. Na naniniwala ako na kung ilalagay natin sa panahon natin ngayon, tayo to. Bilang isang Kristiyano. Bilang isang tao. Naniniwala ba kayo na tayo to? Amen. Tayo po yung mga taga-Philippians. And si Apostol Pablo, ina-acknowledge niya yung mga nagdadasal sa kanya, yung nagpapalakas ng loob niya, and yung nagsusupport sa kanya financially. Kasi during that time, kung ikaw ay talagang dumadaan sa struggle financially, medyo mahihirapan ka. Pero nandyan ang mga taga-Philippines. And yung mga nakikibahagi sa kanyang magbahagi ng salita ng ating Panginoon. Sa talata po na binasa natin kanina, nabasa po natin na nagpasalamat siya sa aking Diyos tuwing naaalala ko kayo. And mula po sa bahaging ito ng kasulatan, makikita natin na may espesyal na lugar ang mga taga-Pilipos sa puso ni Apostol Pablo. The Philippians held a special place in Paul's heart. Why? Bakit kaya? Bakit kaya special ang mga taga-Philippians sa puso ni Apostol Pablo? Because of their partnership in the gospel. Kasi naniniwala sila dun sa ginagawa ni Apostol Pablo. Naniniwala siya na may magiging silbi yung ginagawa ni Apostol Pablo. It takes the whole church to take the whole gospel to the world. Ngayon tanong, tayo ba, ACCS family, willing ba tayo maging partner ng mga missionary? Or hayaan na natin sila? Kaya na nila yun. Huwag na tayong mangialam sa buhay nila. Church, malaki po ang may tutulong natin sa kanila. Lalo na sa ganitong panahon ng kanilang buhay.
morning, naniniwala ako na sasagutin natin yung tanong na how can we be partners? Paano nga ba tayo magiging partner? Yung tanong na, kaya mo ba? Kaya ba natin maging partner ng Ebanghelyo? Kaya ba natin, SSS family? Or mananatiling walang laman yung ating church planting fund para sa mga missionary? Mananatiling walang laman yung ating bahay-bahayan dyan. Store yung electric pan eh. Dapat kay Pearl yan nakaharap. Init super. Church, paano nga ba tayo magiging partner? And 7 lessons po from the church in Philippi. Alam niyo ba yung pinaka-itsura ng Philippine ngayon? Alam niyo ba yung itsura ng Philippine ngayon? Balikan ko po yung unang picture. Ayan po. Yan siya noon at yan din siya ngayon. Grabe. Nung nag-aaral po kami ng subject na Old Testament survey, tinanong ko po sa teacher ko, yung 7 churches po na binanggit ni Apostol Pablo. 7 kasi yan. Isa na po yung Thessalonian, Galina, Philippians, Galatians, Colossians. Okay. 7 po yan. Sabi ko, yung mga churches po ba na yan, noon at ngayon na preserve, ano po ang itsura nila ngayon? And to my surprise, ganyan po ang itsura nila noon, ganyan pa rin po ang itsura nila ngayon. Grabe, no? Try to imagine, nagbabahagi ng salita ng Diyos si Apostol Pablo sa ganyan, kainit. Wala pong bubong yan. Ganyan na siya. May bubong lang dyan, maliit. Nandito banda, hindi ko na nasama sa picture. And yung tao po na lumalapit sa kanya, hanggang dyan sa may pintuan. Try to imagine, kung ngayon gagawin mo yan. Grabe. Baka mag-alisan ng tao. Alam niyo kung bakit? Mainit eh. Tirik yung araw, magbabahagi ka ng salita ng Diyos sa ganyang lugar. Mag-aalisan ng tao. Kasi ang tao ngayon, mainitin. Gusto malamig. Ayaw nang naiinitan. So ano po ang ibig kong sabihin? Sa panahon po natin ngayon, mahalaga po na maging partner tayo ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Naniniwala po ba kayo na kailangan maging partner tayo ng ating Panginoon? Amen. Kayo nagsabi niyan, ha? Hindi ako. Sa 7 lessons po na matututunan natin, unang-una po niyan yung sinasabi ni Apostol Pablo na kailangan nating maging partners in the gospel. Ang iglesia po sa Filipos ay ka-partner sa Ebanghelyo. Sa salitang Griego po, yung koinonia ay may ibig sabihin sharing together in a common purpose. Nang ibig sabihin ay pagbabahagi ng magkakasama sa iisang layunin. Tinanggap ng mga taga-Pilipos ang misyon na ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng aktibong pakikilahok sa gawain ni Pablo. Bagamat nananatili sila sa kanilang lugar, aktibo pa rin po sila sa misyon sa iba't ibang paraan. Naintindihan po ni Apostol Pablo na ang misyon ay gawain po ng buong iglesia. Gawain po natin bilang isang Kristiyano. Sa Romans chapter 10 verse 14 to 15, nagtanong si Apostol Pablo, paano naman sila tatawag sa kanya kung hindi sila sumasampalataya? At paano sila sasampalataya kung wala silang kapapakinggan? At paano naman sila makakapakinig kung walang mangangaral? At paano naman mangangaral ang sino man kung hindi siya sinuko?
May mga mangangaral, ebanghilista, misyonero, at may mga nagsusugo sa kanila. Marami po tayong kailangang gawin. Now, ang challenge sa atin, ACCS family, let us be partners in the gospel. Kasi kung wala pong partner, ang bawat isa, mamamatay po ang pagbabahagi ng salita ng Diyos. Hindi mamamatay ang gospel. Lilinawin ko po, hindi po mamamatay ang gospel. Ang mamamatay po, yung pagbabahagi ng gospel. Kasi mawawala ang lahat ng meron dito sa lupa. Ang gospel, hindi po yan mamamatay. Mananatili lang. Kaya ACCS family, huwag natin kakalimutan makipag-partner sa gospel. Okay, pangalawa, kailangan po, no, the Philippians believers were active partners in mission. Sila po ay mga aktibo. Pag sinabi po natin aktibo, ano pong ibig sabihin nun? Kailangan gising, masigasig. Kanina po sa devotion namin, it's about end times. And yan po yung mga ayaw pinag-uusapan sa theology about end times. Yung, ready ka ba? Pagdating ng ating Panginoon. Ready ka ba? Tanungin mo yung katabi mo, ready ka ba? Sa pagdating ng Panginoon. Baka hindi ka ready. Baka magulat ka. Dumating na dyan. Kung hindi tayo active, nako po, may kalalagyan tayo. Ganun din, kung hindi tayo active dun sa mga partner natin, sa mga missionary. Mula nung matanggap nila ang Ebanghelyo, ang mga mananampalataya sa Pilipos ay naging kabilang sa pagpapalaganap nito. Kaya si worship team, nawa ang bawat naririnig natin sa devotion ay hindi nasisayang. Nawa, ibinabahagi din natin sa iba. Okay, yun lang. Ibinabahagi na lang iba, ibinabahagi dapat natin kung ano man ang naririnig natin. Kagaya po ng mga taga-Pilipos, hindi sila nag-aatubili. Hindi sila nagpapatumpik-tumpik. They're all active to share the gospel. Dapat ganun din tayo. Hindi sila naghihintay na dumami muna sila o magkaroon ng maraming pera. From that moment na natanggap nila yung word, yung Ebanghelyo, ibinahagi nila at naging active partner sila ni Apostol Pablo. Bilang iglesia, hindi natin kailangan maghintay na maging perfecto muna ang kalagayan natin. Okay? Hindi natin kailangan maging perfect yung ACCS family kasi hindi mangyayari. Hindi kailangan dumami muna yung pera natin, church, para maging active partner tayo ng gospel. Kasi hindi rin yan mangyayari. Yung umaapaw na yung laman ng wallet mo, never po yun mangyayari. Ang kailangan lang, maging active tayo. Hindi tayo tulog. Hindi tayo natutulog sa pansit-pansitan. Hindi tayo malamyak. Kailangan active tayo. Makibahagi po tayo sa pagdala ng Ebanghelyo sa mga hindi pa naaabot na pangkat ng tao dito sa lupa o sa mundo. Now, tanong, kailan ka ba uling nagbahagi ng salita ng Diyos sa kapitbahay mo? Or hinahayaan na lang natin? Hayaan na lang natin sila. Church, maging active tayo na abutin ang ating kapwa na hindi pa nananampalataya. Okay? Challenge sa atin yan. Pangatlo, hindi lang active. The Philippians Christians were faithful partners. Sila po ay mga tapat na kapartner. Nang isulat po ni Apostol Pablo ang kanyang sulat sa mga taga-Pilipos,
Malapit na po siyang matapos sa pagkakabilang ko sa Roma. House arrest lang naman yung nangyari sa kanya that time. Humigit kumulang 10 hanggang 12 taon na lumipas mula nang itatag niya ang iglesia sa Pilipos. At magpatuloy sa kanyang mga misyonaryong paglalakbay. Ngunit sa paglipas ng mga taon, patuloy pa rin ang iglesia na naging kapartner niya. Marami po ang nasisigla sa misyon tuwing linggo na marami sa atin ang excited makarinig ng salita ng Diyos every Sunday. Excited ba kayo? Baka hindi. Okay? Marami tayong naririnig na kwento about pastors, leaders, mga missionary, and yung mga missions event. Nakakakita tayo ng missionary video at naantig ang ating puso. Ako po, nung bago pa lang ako, share ko lang. Nung bago pa lang po ako sa kama ko, first GA ko na inatinan. Amazed na amazed ako nung in-acknowledge yung mga missionary. Bakit kaya amazed na amazed ako? Alam niyo kung bakit amazed na amazed ako na naging doon sa mga missionary? Kasi alam niyo, 75 years old, 89 years old, meron nga, hirap ng paglalakad, missionary pa. And isa po ako talaga sa napapapalakpak. Sabi ko, grabe yung ginagawa. Sige, paupuin muna natin yung ating mga bisita. Welcome po sa ACCS family. Palakpakan naman po natin ang ating bisita para po maramdaman no, na welcome po sa ACCS family. Going back, sabi ko, excited akong makita. No, natutuwa akong makita yung mga missionary. Sabi ko, napatanong ako sa sarili ko, dumating kaya ako sa time na 89 years old na ako, nag-share pa ako ng Word of God. Dumating kaya ako sa time na uugod-ugod na ako, hirap na ako maglakad, magbabahagi pa rin ako ng salita ng Diyos. And sabi ko, lagi kong panalangin, nawa gawin akong faithful ng ating Panginoon to share the Word of God, to share the Gospel. Bakit? Hindi po lahat, to be honest, hindi po lahat ng nagpapastor ay nagpapatuloy. Meron pong mga sumusuko na. And aking pong dalangin, nawa po, dumating ako sa time na masasabi ko sa sarili ko at may lalagay sa lapid ako, I am faithful servant na nagpatuloy hanggang sa wakas. Kasi marami pong nawawala sa calling nila. Kasi hindi nila kinakaya yung pressure. Nawa sabi ko, gawin akong faithful ng ating Panginoon. In church, tayo po, ganyan din ang gusto mangyari ng ating Panginoon. Maging faithful partner tayo ng mga missionary. Okay? Huwag po niyo pong kakalimutan yan. Faithful partner is a consistent, faithful, and long-term partnership. Hindi po bukas lang. Hindi po hanggang isang buwan lang. Kailangan long-term. Kagaya po ng pagiging partner natin sa ating Panginoon. Yung pagiging anak natin sa ating Panginoon. Long-term din po yan. Walang expiry. Amen. Sabi po sa Philippians chapter 1 verse 19, at natitiyak po ang lahat ng ito ay magre-resulta sa aking kaligtasan dahil sa inyong mga panalangin at sa tulong ng Espiritu Santo. Church, faithful po ba tayo para po sa partner natin? Sa mga may asawa dyan, tingnan niyo yung mga asawa niyo. Faithful kaya yan? Hindi tayo sure. Sabi ng asawa ko, hindi tayo sure. Nawa, maging faithful partner din tayo ng mga missionary. Okay? Let us be faithful partners. Pang-apat, malapit na po tayo. 7 lang po tayo ngayon. 7. Pang-apat,
They are prayer partners. Lagi ko pong sinasabi na ipanalangin natin ang mga missionary. Ipanalangin natin ang mga maglalakbay na nagbabahagi ng salita ng Diyos. Ang mga taga-Pilipos po ay kapartner ni Apostol Pablo sa pananalangin. Habang inaharap niya ang mga paghihirap at pag-uusig, nananatiling masaya si Apostol Pablo. Did you imagine na habang inuusig si Apostol Pablo, masaya pa rin siya? Eh tayo kaya? Habang inuusig tayo, masaya kaya tayo? Hindi, di ba? Sino ba naman ang gusto usigin? Pero alam nyo, si Apostol Pablo, habang dumaraan siya sa paghihirap, sa pag-uusig, nananatili siyang masaya. Merong pag-asa. Bakit kaya? Bakit kaya ganun kasaya si Apostol Pablo? Kahit tinuusig na siya. Kasi naniniwala siya na merong taong nananalangin sa kanya. Sabi ko nga kanina, balikan ko yung tanong, di kaya ito ni Apostol Pablo mag-isa? Hindi niya kaya mag-isa. Bakit hindi niya kaya mag-isa? Kasi kailangan niya ng mga kasamang mananalangin sa kanya. Now, church, may tanong. Kailan ka huling nanalangin ng pastor? Kailan ka huling nanalangin ng missionary? Kailan ka huling nanalangin ng mga taong nagpapahayag ng salita ng Diyos? Kailan mo sinabing gabayan sila ng ating Panginoon? Isa po sa nakakaiyak na katotohanan, we are expecting our pastor to visit us in our home. Pero nagawa pa natin silang bisitahin. We are expecting our pastor to pray for us. And tayo kaya, kailan natin huling pinanalangin ng pastor natin? We are expecting na damayan tayo ng pastor natin sa pinagdadaanan natin, sa mga struggle natin sa buhay. Eh tayo kaya? Kailan kaya natin dinamayan ng pastor natin sa kanyang pinagdadaanan? Yan po yung mga nakakaiyak na katotohanan. Yes, trabaho ng pastor na bisitahin ng member, kumustahin, ipanalangin. Pero tanong, tayo bilang isang Kristiyano, wala ba tayong gagawin? Yan po yung reality na nararamdaman ng mga pastor. Kaya nawa, ipanalangin natin sila. Nawa mga kapatid, kahit sa simpleng panalangin, pagbisita, ay magawa natin. Okay? Nakaka-emotional naman yun. Panglima na po tayo. Segway ko lang po talaga yun eh. Pero, nawa, try nyo din gawin. Alay nyo, mag-work. Di ba? Panglima po, the Philippians were persevering partner. Ano ba yung sinasabing persevering? Sila po ay matyaga. Ang iglesia po sa Pilipos ay nagsimula sa gitna ng pagdurusa. Nang unang dalhin po ni Apostol Pablo ang ebanghelyo sa lungsod, siya at si Silas po ay maling inakusahan, binugbog at itinapon sa bilangguan. Mababasa niyo po ang kwento na yan sa Gawa, chapter 16. Ngunit ginamit po ito ng Diyos upang buksan ang pintuan para sa ebanghelyo at para maitatag ang iglesia.
Ilang taon nang lumipas nang isulat ni Pablo ang liham na ito. Ang mga mananampalataya sa Pilipos ay nakaranas din ng gantong pagdurusa. Take note yung ginawa ni na Apostol Pablo at kay Silas, ginawa din sa kanila. Dumanas din sila ng pagdurusa. Ngunit, hindi po nila napigilan ang kanilang sarili para magpatuloy na suportahan ang gawain ng ating Panginoon. So meaning, sila po ay nagtiyaga kahit sila ay dumaraan sa pagdurusa. Meron po isang kwento. Isang supporter ng missionary ang dumanas ng paghihirap habang siya ay sumusuporta doon sa missionary. At dahil nga po sa kanyang pagsuporta doon sa missionary, pinakulong siya at binulong. At hindi na nakalaya. In short, doon na po siya namatay sa loob ng bilangguan. Now, tanong, matatawag ba natin siyang matyaga na naging partner ng Ebanghelyo? Para po sa akin ay yes. Kasi during that time, habang binubugbog siya, pwede ka naman tumigil na. Sabi mo, hindi na, ayaw ko na, suko na ako, hindi na ako magiging partner ng missionary. Ayaw ko na siyang suportahan, ayaw ko na magbahagi ng salita ng Diyos. Pwede mo nang itigil kasi mamamatay ka na, binubugbog ka na. Ano pong ibig kong sabihin? At the end, kahit maubos na yung kanyang buhay, yung oras niya sa bilangguan, na natili siyang nagbabahagi ng salita. So dapat ganun din po tayo. Are you willing to do that? Parang grabe naman yung challenge, no? Huwag na lang. Willing po ba tayong ganun din? Sana po kung sakali man na darating tayo sa sitwasyon na ganun, piliin po natin maging matyaga. Matatag. The Great Commission needs long-term commitment. Hindi habang binubugbog ka, ayaw mo na. Kahit na kabilang po tayo, kahit ginugulpi tayo ng maraming beses, magbahagi tayo ng salita ng Diyos. Magbahagi po tayo ng salita ng Diyos. Pinanood ko yung life ni Luther at talaga namang napapaiyak ako minsan. Sabi ko kasi kung ako darating sa ganyan sitwasyon, baka hindi ko na kinaya. So mga kapatid, maging matyaga tayo sa pakikipagka-partner natin sa nagbabahagi ng Ebanghelyo. Pang-anim, ito po, napaka-importante nito. The Philippians were caring partners. Sila po ay mapagmalasakit ng kapartner. Sila po ay tunay na nagmamalasakit kay Apostol Pablo. At ipinakita ito sa practical na paraan. Paano practical? Ipinadala nila si Epaprodito, isa sa kanila, upang sino nakakilala kay Epaprodito? Bibigyan ko ng 50 pesos sa GCash. Si Epaprodito po, siya po ay nag-alaga kay Apostol Pablo. Okay? Filipos chapter 2, basahin niyo yan para makita niyo. Inalarawan ni Pablo si Epaprodito bilang isang sugo upang alagaan ang aking mga pangangailangan. Pag sinabing alagaan ang aking pangangailangan, pati yung kalusugan ni Apostol Pablo, inalagaan niya. Okay? Ipinakita ng mga taga-Pilipos kung gaano nila kamahal si Apostol Pablo. Kaya pinadala nila si Epaprodito doon. Hindi sapat sa kanila ang simpleng magsulat ng liham o magpadala ng mga regalo o pera. Ipinadala nila ang isa sa kanilang sariling grupo
upang pumunta kay Apostol Pablo at samahan siya. Alagaan, paglingkuran siya, palakasin ang kanyang loob, at alagaan ang kanyang pangangailangan habang siya ay nasa bilanggo. Kung kayo po ay nakabilanggo, try to imagine lang, kung kayo ay nakabilanggo, at walang dumadalaw sa inyo, anong mararamdaman? Sakit, no? Parang walang nagmamahal sa akin. parang ayaw ko na lang mabuhay. Kaya, for me, no? Nakatulong. Kaya si Apostol Pablo ay hindi natinag. Kasi meron siyang kaibigan na pinadala ng mga taga-Philippines. Okay? Merong nagbantay o nag-alaga sa kanya. Nagpalakas ng loob, kaya mo yan. Kasi ganun tayo eh. Tayo bilang isang tao na merong pinagdadaanan, kailangan nating may marinig dun sa taong importante sa atin. Kaya mo yan. No? Kung ikaw ay may asawa, meron kang pinagdadaanan, tapos sasabihin ng asawa mo, wala yan. Hindi mo na yan kaya. Anong mararamdaman mo? Panghihinaan ka lalo. Pero kung ikaw ay may asawa na very supportive, meron kang pamilya, meron kang kaibigan na very supportive sa'yo, sa paggawa lang ng mabuti hindi sa paggawa ng masama, linawin ko, baka pati sa paggawa ng masama, supportive din siya. Kung meron kang kaibigan o pamilya, mahal sa buhay na ganon, hindi ka panghihinaan. So tayo po bilang church, let us be a caring partner to our missionary. Okay? Ang pinadala ng mga taga-Philippians, hindi lang personal, relational, practicals, and sacrificial. Missionaries need more than money. They need encouragement, friendship, and genuine care. Church, mahalaga po yung silbi natin sa mga missionary. Hindi man natin sila personally maalagaan physically, pero marami pong paraan para mapakita natin na inaalagaan natin sila. Okay? Panghuli, dito na po tayo sa pinaka-seryosong usapin. The Philippians were generous partner. Sila po ay makagbigay. To the extent na wala na matitira sa kanila. Isa po sa paraan kung paano nakiisa ang mga taga-Pilipos sa Ebanghelyo ay sa kanilang pagbibigay. Sa Philippians chapter 4 verse 15 to 16, masasabi po niya na sinabi ni Pablo nang siya ay umalis sa Macedonia, walang ibang iglesia na nakibahagi sa atin sa usapin ng pagbibigay at pagtanggap maliban sa inyo lamang. Ipinadala nila ang tulong ng higit sa 1 beses para sa kanyang mga pangangailangan. Ano pong ibig ko sabihin? Galing na rin po mismo kay Apostol Pablo. Wala pa na kahit ni isang iglesia ang nakibahagi patungkol sa kanyang pagbibigay. So meaning, the Philippians, ang kanila pong kabutihang loob ay isang pare-parehong pagpapahayag ng kanilang pagtatalaga sa Ebanghelyo patungo po sa pagbibigay. Bagamat hindi nila maaaring samahan si Pablo sa bawat paglalakbay, nakikilahok sila sa kanyang ministeryo sa pamamagitan ng pagbibigay ng mapagkukunang kailangan upang mapanatili ang gawain. Ano pong ibig kong sabihin? Tayo po mga kapatid, church, do you know na meron tayong supporter sa feeding program? Try to imagine na kung wala yung kanilang generous heart sa pagbibigay financially, do you think magpapatuloy ang gawain? Amen. Dapat nagpapatuloy ang gawain. Pero imagine niyo lang, paano kung wala sila? Paano kung walang
nakakaluwag-luwag na nagbibigay para sa ating gawain. Baka sakaling mamatay ang gawain. Kaya, mga kapatid, itinuturo sa atin ni Apostol Pablo at ng ating Panginoong Yesus, kahit wala sila, yung ating church partner, na nagbibigay every feeding program. Tayo ay hinubog na ng ating Panginoon para ano? Para magbigay. Amen. Naniniwala ako na sa ACCS family, kahit wala ng supporter, kahit wala ng donor, magpapatuloy ang gawain ng ating Panginoon. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kasi naniniwala ako na hinubog na tayo ng Diyos para sa gantong gawain. Yan. Tingnan mo yung katabi mo. Sabihin mo, dapat generous ka. Oh, dapat generous. Mamaya ano ulam natin, church? Wala? Magkala ko ba generous? Parang nalungkot ako dun ah. May feeding daw. Ha? Ay? Ito yun. Wala na maulan, basa na yun. Church, mahalaga na dapat generous tayo para magpatuloy ang gawain. Okay? Mga kapatid, sa ating pong conclusion, pagtatapos na tayo, the Great Commission is not finished yet. Hindi pa tapos. Malayo pa yung lalakbayin natin. Ang utos po ni Jesus na humayo at gumawa ng mga alagad sa lahat ng bansa ay mananatiling hindi pa tapos. Walang isang tao, grupo, iglesia, o denominasyon ang makakagawa nito ng mag-isa. Try nyo i-send off si Teacher Ice sa Japan. Sige lang. Send off nyo lang sa Japan. Matutumato. Tapos hayaan nyo na lang siya doon. May hindi pa kasi. Ano kaya? Hirap doon ah. Hindi niya kaya mag-isa. Try nyo i-send off si Pastor Marlon sa Qatar. Tapos, hayaan na lang niya siya doon. Itapo na lang natin siya. Doon na lang siya. Na natin pabalikin. Try nyo akong dalhin sa South Korea. South Korea talaga yun, ha? Sama. Tapos, hayaan nyo na lang ako doon. Hayaan na lang natin yung mga pastor natin doon sa labas. Hindi pa tapos, pero hindi po namin kaya mag-isa. Kailangan po namin ang buong iglesia. Amen. Bilang mga tagasunod ni Jesus, magsama-sama tayo at makiisa sa pagiging pagtulungan upang matupad ang laki ng utos. We are the Christian and Missionary Alliance Churches of the Philippines, or Kamakop. Naniniwala ba kayo? Nakamakop tayo. Let us live up to our name. Let's be all in. Todo na. Walang maiiwan sa iglesyang ito. Dapat sama-sama tayo gawin yung 7 natutunan natin. Mahirap ba yung 7? Kung babasahin nyo ang buong Biblia, higit pa doon ang inyong makikita. Eh? 7 ways to be a partners like the Philippians, let us be. Ayan. Isa-isahin natin. Partners in the gospel, active partners, faithful partners, prayer partners, persevering partners, caring partners, and generous partners. Kagaya po, balikan po yung isang kanta kanina. Yung one desire. Yan ba yung desire natin? To be with our Lord Jesus Christ. Umpisahan natin sa pakikipag-partner sa Ebanghelyo. Amen. Umpisahan muna natin sa pakikipag-partner sa gospel.
umpisahan muna natin sa isang maliit na hakbang. Kung gusto natin makasama ang ating Panginoon. Are you willing to go with Jesus? Amen. Ulitin ko po, are you willing to go with Jesus? Go and make disciple. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. I would like to end on this quote. Gusto ko po, sabay-sabay po tayong basahin. Matthew chapter 28, verse 19 to 20. Go! Therefore, go and make disciples of all Nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Isa po sa kadailanan kung bakit natatakot tayo to go and make disciples. Kasi pakiramdam natin, mag-isa pa tayo. Mag-isa pa tayo. Church, wala po tayong dapat ikatakot. Nawa, ganun din tayo. Suportado ang missionary work ng ating Panginoon. Maging missionary partner tayo. Kagaya po ng tinuro ng Philippines. Okay? Sa mapagpalang umaga po sa bawat isa, and God bless.